Hi guys, Milab Tarot here. Welcome back po for your kapalaran sa pag-ibig. Para po ito sa mga water signs, Cancer, Scorpio, and Pisces. Maglalagay na lang po ako ng timestamp sa may description box para po mapuntahan ninyo ang inyong zodiac signs. Pero syempre, this is a general reading, kaya hindi po lahat ay makaka-relate. Okay, so we will start po with Cancer. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Cancer sa mga susunod na mga araw? We have here the Two of Pentacles, the King of Swords, the Seven of Cups, and the Hierophant. Okay, so malaki yung chance na you are dealing with somebody na hindi siya emotionally open. Para siyang mas more on the intellectual side siya or nag-iisip kaysa sa open sa emotions, parang ganon. Okay? So, medyo dahil ganon nga siya, nag-aalangan ka tuloy sa kanya. Parang tinitimbang mo or ina-assess mo itong tao na to. Kasi nga, hindi ka nga sigurado kung talaga bang gusto ka niya or kung talaga bang mahal ka niya, kung talaga bang committed siya sa'yo, or baka naman option ka lang, or baka naman merong iba, parang ganun. Okay, so medyo nag-aalinlangan ka sa tao na to. Okay, magaling naman magsalita itong tao na to, but never about his or her emotions. Okay, and then we have here the Two of Wands. Again, you're not sure about your future with this person, kung saan ba papatungo itong connection na ito. And then we have here the Five of Swords. Hindi ka rin sure kung yung mga pinagsasabi niya ba sa'yo ay totoo o hindi, lalong-lalo na kung halimbawang long distance relationship kayo na dalawa. Okay, pero parang may isang aspeto kumbaga na magaling itong tao na to. Yun ay ang pakiligin ka, or yun ay yung paano ba, painitin ka, ganon. Okay, pero magkaiba kasi yun, yung pinapakilig-kilig ka lang or yung pinapainit-init ka lang kaysa doon sa totoong minamahal ka. And sometimes, mararamdaman mo yon. Okay? Madi-differentiate mo within yourself yun na parang there's something missing. Kahit na sabihin natin palagi kanyang flirt, palagi kanyang nilalambing, parang may kulang kasi nga parang yung love, yung emotional connection, it's not really there. Kaya doon ka parang nag-aalangan sa kanya. Okay? And then we have here the Eight of Wands, the Chariot, and the Emperor. Okay, so ganun pa man, mukhang patuloy pa rin naman ang communication ninyo na dalawa, ang landian ninyo na dalawa. And mukhang magkakaroon din naman ito eventually ng progression. Okay? Na siguro sadyang ganyan lang talaga siya, na hindi siya vocal, hindi siya showy, hindi siya open talaga sa kung ano yung tunay na feelings niya. So, dinadaan niya na lang sa ibang bagay. Okay? Para lang maiparamdam sa'yo yung totoo niya na emosyon. And then we have here the Four of Swords and the Knight of Cups. So, ang sinasabi dito, kalmahan mo lang, mag-relax ka lang, huwag ka nang mag-overthink.
Okay, wag kang mag-alangan. Parang tanggapin mo na lang at the moment kung ano yung kaya niya na ipakita or ibigay sa'yo. And then we have here the moon na eventually whatever it is na intention sa'yo nitong tao na ito ay marireveal din sa'yo. Okay? Kasi the more na you will focus nga naman on what you cannot find from this person, the more na makukonfuse ka. Parang ganon. Kasi, basta, eventually, whatever it is that is missing or you are trying to find, it will be revealed to you. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Cancer. Para sa mga Scorpio, okay, let's see. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Scorpio sa mga susunod na mga araw? We have here the Knight of Wands, the Queen of Wands, the Four of Pentacles, and the Knight of Swords. Okay. So, mukhang sa mga susunod na mga araw, merong tao dito na lalandiin ka or paiinitin ka, gano'n na lang. Okay? Nasadyang dahil dyan, hindi mo mapakawalan itong tao na to kahit nasabihin nating pansamantala lang siya or madalian lang siya, makuha niya lamang yung gusto niya sa'yo, malandi ka lang niya, and then biglang magdi-disappear na naman siya. Okay? And then we have here the Ace of Wands. So, merong mangyayari sa inyo nitong tao na ito. Okay? Pero, ayun nga, parang saglit lang. Pero enough for you to be happy and in love na naman sa tao na ito. Parang tuwang-tuwa ka na naman kasi nga parang feeling mo nagbabalik na siya sa'yo. Nababalik yung lambingan ninyo na dalawa. Ganon. Okay, and then we have here the Ten of Wands. Pero ayun na nga, after niyang makuha kung ano yung gusto niya sa'yo, ito na yung mga problema. Okay? Ito na yung away-away na naman kayo. Ito yung na-disappoint ka na naman sa kanya. And then we have here the Three of Pentacles and the Eight of Pentacles. Pero ayun, sasabihin niya, sige, ayusin natin to, gawan natin ng paraan, ganyan. Ikaw naman, of course, maniniwala ka ulit sa kanya, makikipag-ayos kang muli. Okay? And then we have here the Queen of Pentacles, na parang yun na yung nagpapakalma sa'yo, or masaya ka na doon, kontento ka na doon, parang ganyan. Naaway bate or parang babalik siya sa'yo, mag-aaway kayo, mawawala na naman siya sa'yo. Pero na-stuck ka na sa ganun, nasanay ka na sa ganun, hindi mo pa rin siya mapakawalan. Parang masaya ka na sa momentaryo na panahon na naibibigay niya sa'yo na okay kayo. Parang ganon. Okay, na parang wala ka nang pake sa iba or sa kung ano pa yung mga toxicity na yan. Basta ang mahalaga, nandyan siya, nagbabalik sa'yo at nakikipag-ayos sa'yo. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Scorpio. Para sa mga Pisces. Okay, let's see. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Pisces sa mga susunod
na mga araw. We have here the King of Cups, the Four of Cups, the Knight of Pentacles, and the Knight of Cups. Okay, so base sa mga barahan na to, mukhang may nakakamiss sa'yo. Okay? Naiisip nitong tao na to, na mahal ka niya, na parang nag-iisip siya ng mga paraan para mapatunayan sa'yo yung pagmamahal niya sa'yo, or para maiparamdam sa'yo kung gaano siya kaseryoso about you. Okay? And then we have here the Wheel of Fortune, the Page of Swords, the Fool, and we have here the Page of Cups. So, you can expect a message from this person na parang sasabihin niya sa'yo na parang magkaroon kayo ulit ng bagong simula. Okay? Na kung saan babaguhin niya ang lahat, or parang you will start from scratch, na walang problema, masaya lang, ganon, walang iniisip, walang stress, happy lang, ganon. Pero yun ay in the pretense lang, na kumbaga you have nothing to worry about, parang ganon yung approach niya. Pero actually, seryoso naman talaga siya sa'yo, mahal na mahal ka naman niya. Maybe unti-unti lang na progress, maybe gusto niya lang muna magsimula kayo doon sa parang back to zero, ganun yung datingan. Na parang you are getting to know each other all over again nga, in order for the changes to happen in the connection. Okay? So, parang ang approach niya is talagang back to zero kayo, starting all over again, getting to know each other again, which will eventually lead into something more serious. Okay? Pero ayun nga, talagang may feelings talaga siya para sa'yo, at handa naman siya na seryosohin ka, pero yun nga, ayaw kanyang madaliin. Gusto niya na parang mag-take things slow kayo. Okay? And then we have here the Six of Wands, the Queen of Pentacles, and the Magician. And mukhang gagawin naman niya talaga para maparamdam sa'yo yung importance mo, na parang pinaparamdam niya dito yung ikaw yung priority niya, binibigyan kanya talaga ng sobra-sobrang time. Okay? At ikaw naman, dahil dyan, parang napupuno ka ng confidence, or nakakampante ka dito sa tao na ito. Okay? And then we have here the King of Swords and the Chariot. So, magiging open kayo sa isa't isa, yung communication nyo magiging maganda, magiging honest kayo, talagang napag-uusapan ninyo na maigi ang lahat-lahat, kaya parang magiging maganda yung usad or progress ng connection ninyo. And then we have here the Two of Cups, which means nga na you are both sharing the same emotions, the same dreams, or the same wants. So, parang swak na swak kayo, na eventually nga magiging kayo rin, or magiging to become one kayo nitong tao na to. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Pisces.